Civil Service Exam Word Problem number 61. So this is about average problem. In a certain shipment, the average weight of 8 packages is 16 kilograms. If another package is added to the shipment, the average weight of the 9 packages is 18 kilograms. What is the weight of the additional package? So ang choices, 16, 18, 34, and 32 kilograms. So ang question na ito ay nanggaling sa aming GC para sa mag-take ng civil service exam para sa ngayong March. So tapos meron akong panibagong GC para naman sa March, para sa August 2024. Okay, so invite ko po kayo. So ito po yung aking GC para sa magte-take ng August 2024. Pwede na po kayong mag-enroll para sa numerical and logical reasoning. 50 pesos lang po for the first 500. So, ang regular rate natin after ng 500 ay 100 pesos na. So, meron tayong 9 sessions every Monday ng June and July. So, 6 p.m. to 8 p.m. So, 50 pesos lang po yon, 9 sessions na. So, pag dinivide nyo, 50 divided by 9 ay barya lang po yan every session. So, tapos meron tayong every sessions are recorded. May Google Forms tayo na practice test. And then may GC tayo at exclusive FB group. So sa GC at FB group, pwede tayong magpalitan ng mga questions kahit hindi mga pang-math. Okay? So, ayan po, mag-PM lang po kayo sa akin para kung gusto niyo pong sumali at marami na pong mga nag-avail, hanggang first 500 lang po tayo para dun sa 50 pesos. Okay? So, let's start. Sagutan na natin itong problem. Okay, so meron dalawang way para sagutan itong average problem na ito. Pwede tayong gumamit ng formula para sa average, pwedeng trial and error, at pwede rin naman yung may isa kasi akong shortcut sa average problem. Pwede yung dagdag bawas, yung tawag ko dun sa technique na yon ay isolve natin ito ng two ways. So, ang first solution natin, ang gagamitin natin ay yung formula para sa average or para sa mean. So, ano ba ang formula para sa average? Ang formula sa average ay mean is equal to summation of x over n. So, ang symbol for average ay yung x na may bar. Okay, so average yan or mean. Okay, so sabi, ang given daw, in a certain shipment, the average weight of 8 packages is 16. So, pwede nating makuha yung total ng 8 packages. I-substitute natin dito sa formula. So, ito yung average ng 8 packages. So, ang mean daw natin, itong mean, palitan natin 16 kilograms. Tapos, may 8 packages. So, matototal natin ito. I-substitute natin. Ang mean ay 16. So, pwede nating makuha yung summation of x. Ito yung total ng 8. So, tapos meron tayong n natin ay 8. Okay? So, yung n. So, meron tayong 8 packages. So, isolve natin yung total. So, para ma-solve itong total ng 8 packages, just multiply both sides by 8. Or simply, ito ipunta lang natin dito. Magiging 16 times 8. Or same lang yan ng multiply both sides by 8, makakancel ito. Yung 8 punta dito sa kabila. So 16 times 8, so that is the summation of x, or ito yung total ng 8 packages. Okay? So total of 8 packages. So total of 8, ayan, 8 packages is equal to 16 times 8. So i-manual lang natin, bawal ang calculator kasi. 8 times 6, so we have 48. 8 times 1 is 8 plus 4, so we have 128 ang total ng 8 packages. So ngayon, another package is added to the shipment. The average weight of the 9 packages is 18 kilograms na. So, kunin ulit natin yung formula ng mean. Ito naman yung ito yung 9 na summation of x over n. So, i-substitute natin, magiging 9 na. Ang bagong mean natin ay 18 kilograms na. Tapos yung summation of x natin, ito na yung total of 9. Meron na tayong total of 8. So ang total of 8 natin ay 128. Idadagdag natin yung pang 9. Yung pang 9 hindi natin alam, kaya magiging, itong summation of x natin ay magiging 128 plus yung isang number na hindi pa natin alam. Yun nga yung isa-solve natin. What is the weight of the additional package? So we have 128 plus x divided by 9. And then just solve for x. So unang gagawin natin, tanggalin natin itong 9. So dalhin lang natin dito yan. Or simply, yun yung shortcut, puntahan lang doon. Or yung isa naman is multiply both sides. Multiply both sides by 9. So ito makakancel na. Okay, so parang kagaya nga ng shortcut, dinala lang natin dito.
Okay, so therefore, we have 18 times 9. So multiply lang natin. 9 times 8, so that is equal to 72. 9 times 1 is 9 plus 7. We have 16. So therefore, 162 is equal to 128 plus x. Last step, itong 128 ilipat sa kabila by subtracting 128 to both sides. So therefore, the value of the 9th package, yan na yung x, subtract na lang natin ito. So we have 12, ito ay magiging 5. So 1 minus 1, 0, 5 minus 2, we have 3. 12 minus 8 is 4. So therefore, the answer is 34, which is letter C. Okay? So ito yung solution gamit ang formula. Ngayon naman, gagamitin natin ang shortcut. Okay? So meron akong tinatawag na shortcut dito, yung dagdag bawas eh. So alam natin, meron daw tayong 8 packages na 16. So ibig sabihin, pwede nating isulat yan dahil ang average ay 16. So sulat natin, gawin nating 8-16 lang yan. 8-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, ba't naging ano? So okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 na 16. Tapos, ano daw itong pang-siyam? Pang-siyam, ito ay x. Ano daw ang value nitong x para ang maging average natin ay 18? Okay? So para maging average niyan ay 18. So gagamitin natin dito yung dagdag bawas. Para maging 18 ang average natin, gagawin natin 18 lahat itong mga numbers natin. Meron tayong 8-16. Para maging 18, kailangan magdadagdag bawas tayo. Ilan yung kulang nitong 16? Ilan yung kulang ng 16 para maging 18? So lahat yan ay kulang ng 2. Kaya minus 2 tayo lahat. Minus 2. Minus 2 lahat yan. Dapat magbabalance yan. Dito sa kabila, i-assume natin, ang base kasi natin ay 18. So dito sa 18, magdadagdag naman tayo. Ilan yung idadagdag natin? Dapat balance itong dalawa. Itong negative 2, ilang negative 2 yan? Meron niyang 8 negative 2. That is negative 16. Kailangan dito sa 18, para maging 18 yung average natin, mag-add tayo dito ng 16 para balance. So ito yung dagdag bawas method. So yung kulang dito sa 8-16, ang kulang sa 8-16, meron tayong minus 2 lahat na 8. So negative 16, kailangan dito sa kabila, isa lang ito, magiging positive 16. So therefore, i-add lang natin itong positive 16 dito sa 18. So yun na yung shortcut. 18 plus 16, that is equal to 34. So same answer, letter C pa rin, 34. Okay, so yan yung shortcut ko para sa average problem, yung dagdag bawas yan. Parang nagbabalance lang tayo. Kung ilan yung kulang dito yung kulang dito, dapat yun naman yung sobra dito sa isang number natin. So ginawa ko ng base dito ay 18 para maging 18 lahat ito. Kapag na naman ang ginawa ko dito ay ginawa ko itong 16, di mapapasama pa yung minus 2 dito. Kaya dapat 18 talaga itong, kung ano yung average yun ang ilalagay natin dito. Plus idadagdag natin ito. Okay? So that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko para dito, pati na rin yung shortcut para sa average problem. Okay, so kung may math question po kayo, ay comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or sa aking Facebook. Pwede nyo po akong i-PM sa messenger ko, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.